walang hindi kakayanin. Para sa bansang Pilipinas. Anuman ang kalamidad na pagdaanan. Sa panahon man ng paghihirap. At mga sakuna. Asahan nyo. Lagi kaming nakaantabay sa bawat Pilipino. Para sa laban ng katotohanan. Lahat titiisin. Lahat kakayanin. Mananatiling tapat. Para sa bayan. Magkakapit-bisig. Para matulungan ang mga nangangailangan. Patuloy nating kikilalanin Ang angking galing ng bawat Pilipino. Ipagmamalaki ang natatanging talento. Pagsisikapan na iangat. Ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa pamamagitan ng responsableng pamamahayag. At pagkilala sa kanilang mga natatanging kwento. Kasabay ng isang magandang bukas. Sabay-sabay nating iangat. Ang pag-asang inaasam ng lahat. Dahil ikaw at ako ang uukit ng bagong simula. Sa Presidente ng Senado, unong tagapagsalita, sa ating minamahal na Vice Presidente, ang mga kagalang-galang na maestrado ng Kamara at Senado, mga pinuno ng lokal na pamahalaan, mga miyembro ng ating gabinete, mga miyembro ng sandatahang lakas ng Pilipinas, mga kapwa ko nagseserbisyo sa taong bayan, at sa mga kapwa ko Pilipino, magandang hapon sa inyong lahat. Parang kailan lang tayong mga Pilipino ay sabay-sabay nangarap ng magandang buhay. Ako ay lubos na nagpapasalamat dahil ako ay inyong sinamahan sa pagtahak sa matuwid na daan. Sa aking pananatili bilang Pangulo ng Bansa, unti-unti kong inaayos at binibigyan ng pag-asa ang ating bansa. Sisimulan ko ito sa pagtugis at pagbibigay wakas ng korupsyon sa ating bayan. Sapagkat naniniwala ako, kung walang kurap, walang mahirap. Imbis na ako'y kanilang tulungan, bakit ginagamit pa ang pera ng bayan? Lahat ng tao na gumagawa nito at lumalapastangan sa ating bayan, walang ibang patutunguhan kundi sa kulong. Marami nang hinarap na problema ang Pilipinas sa mga nagdaang taon. Subalit, kung may isa mang nakatatak na sa ating lahi at makailang ulit na nating pinatunayan sa buong mundo, walang hindi makakaya ang nagkakaisang Pilipino. Tayo ay nangarap ng pagbabago, nakamit natin ang pagbabago. At ngayon, tayo ay dumadaan sa proseso ng pag-asenso. Sa edukasyon, hindi na muling maghihirap ang ating mga kabataan at ang kanilang mga magulang. Sapagkat ang edukasyon ay uunlad na at tinatayang 4.57 milyong estudyante ang dati ay hindi makapag-aral, ngayon ay makakapasok na sa eskwelahan. Sa kalusugan naman po, kung noon ay 62% lamang ng mga Pilipino ang nakarehistro sa PhilHealth, ngayon ay 85% na ang lahat ng mamamayan na miyembro nito. Ang ibig sabihin po ay 23.31 million na Pilipino ang naidagdag sa PhilHealth. Kasabay nito ay ang pagpapadagdag pa ng mga ospital at klinika sa mga probinsya at mga barangay sa buong Pilipinas upang matugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Pagpunta mo sa ospital, ipakita mo lang ang PhilHealth card mo. Lalabas ka ng ospital na walang ginagastos ni 5. Ginhawang 2-in-1 nga ika nila. Gumaling ka na, hindi pa masakit sa bulsa. Sa kasalukuyang panahon, ang ekonomiya ng Pilipinas ay patuloy sa paglago. Ayon sa National Statistical Coordination, ang gross domestic product ng Pilipinas ay tumaas ng 6.4% sa buwan ng Enero hanggang Marso ng taong ito, mula sa 4.9% nung nakaraan. At sa ngayon po, tayo ay pumapangalawa na sa bansang China. Ito po ang nagpapatunay
na kaya na nating makipagsabayan sa ibang bansa. Nawa ay tuloy-tuloy na ang pag-unlad natin. Posible na ang dating imposible. Wala ako ngayon dito kung wala kayo. Humaharap po ako sa inyong lahat at sinasabing, sa bawat pagsubok, karamay ninyo po ako. Halina at samahan ako sa pagpapaunlad pa ng ating bayan sa marami pang taon na dadaan. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat.